So, buenos dias, buenas tardes, mga amigos, mga amigas. Ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno. Nandito po tayo ngayon sa may Ortigas Business Center, na kung saan tayo po ay nag-uopisina. Dito lang ako sa may tapat ng aking opisina. At kanina nga po ako po ay nakapakinig ng isang magandang update galing kay Katunying Anthony Taberna, ang kumpatsero ni Jerry Baha. No? Siya daw ay nasa Singapore at nagbalita na isa daw defamation case ang isinampa ni Mr. Robles, yung PCSO manager, no, laban kay Maharlika. Si Maharlika naman siguro ay kilala nyo dahil ito ay milyon-milyon ng followers sa Facebook at sumikat sa pagbibigay ng mga kasinungalingan ayon sa mga YouTube vlogger. So, puro kasinungalingan ang ginagawa nito ayon sa mga YouTube vloggers, no, na aking napapakinggan sa YouTube channel. Okay, so isa nga daw pong defamation case ang isinampa ng kalagitnaan ng buwan ng Hulyo. At alam niyo po ba kung sino ang abogado ng nagrereklamo ng plaintiff? Walang iba kundi ang celebrity lawyer na si Attorney Camille Vasquez. Ito pong si Camille Vasquez ay naging isang celebrity lawyer dyan sa California sapagkat hinawakan niya ang kaso ni Johnny Depp, yung sikat na aktor dyan sa Amerika. At ang naging resulta nga ay naipanalo ni Camille Vasquez ang kasong isinampa laban kay Johnny Depp ng kanyang asawa. At makikita nyo naman yan sa Google, pag ginugel nyo yung kaso ni Johnny Depp na kung saan nanalo sila ng kanyang abogado na si Camille Vasquez. Okay, so ngayon nga ay merong kinakaharap na kaso itong si Maharlika at ang kanyang kaso ay defamation. Alam nyo po ba, under California law, ang defamation ay halos pareho din naman dito sa Pilipinas na kung saan ito ay paninirang puri at sinisira mo ang reputasyon ng isang tao. Okay, but in California law, there are two forms of defamation. The first form of defamation is slander, which can be delivered through a spoken words. No, yung katulad ng ginagawa ni Maharlika, that is slander. And the second form of defamation is libel. So yung libel is a form of defamation na kung saan it can be made through a printed words or letters, no, yung mga publications sa newspaper at yung basta tungkol sa pagsusulat yan at siniraan mo ng siniraan ang reputasyon ng isang tao. Hindi katulad ng slander, talagang oral yon through spoken words. Katulad ng pagde-deliver sa YouTube channel, sa Facebook at nagsasalita ka doon at patuloy mong sinisiraan ang reputasyon ng isang tao. So, sa California law, ang slander or defamation ay isang civil case lamang. Hindi katulad dito sa atin sa Pilipinas, na ang slander ay maituturing na isang criminal case. So, pag nagkaroon ng desisyon at convicted ka, ay pwede kang makulong plus the damages. But in California law, it is only a civil matter. So, pag tinalo nila si Maharlika dito, so damages lang, kaya lang malaking damages to. So mauubusan ng pera to si Maharlika sapagkat ayon sa mga balitang lumabas before this is that si Maharlika ay nahaharap din sa mga iba't ibang defamation cases katulad ng isang sikat na fashion stylist. Nagsampa rin yung kaso I think si former Senator Kiko Pangilinan nagsampa din ng defamation dito sa Pilipinas. Pati ito si Katunying, si kumbatsero Katunying ay nagsampa rin at dito nga sa Pampanga ay nag-prosper yung kaso at naglabas na nga na warrant of arrest ang ating husgado dito sa Pampanga. At anytime na umuwi itong si Maharlika, she can be arrested anytime by virtue of the warrant of arrest issued by the court in the Philippines. So, medyo mahirap tong kinakaharap ni Maharlika sapagkat sangkatutak na defamation cases na ang naisampa sa kanya sa husgado doon sa Amerika. Itong defamation it's actually all about lies. Puro kasinungalingan itong kaso na to. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka, may mga sinasabi kang wala namang katotohanan at walang basehan ang iyong
mga statement na inilalabas laban sa isang tao upang sirain lamang ang kanyang reputasyon. So kung puro kasinungalingan to, naging consistent liar ka, abay baka dumating to doon sa punto na i-connecta to doon sa application mo for naturalization, no? Para maging isa kang US citizen, maging isa kang green card. Baka masilip ka tuloy niyan dahil consistent na sinungaling ka, baka mamaya yung application mo na lahat ng data, lahat ng facts you declared in your application for US naturalization, mako-consider din na puro kasinungalingan. Katulad nga ng sinabi ko doon sa aking nakaraang vlog, matinding kasinungalingan yung sinabi mo na may tunay na pagmamahalan na namagitan sa inyo ng iyong asawang Amerikano, pero sa katotohanan ay ginamit mo lamang ang kanyang citizenship upang maging green card holder, maging US citizen, pero in truth and in fact, no, either binayaran mo yan or nag-take advantage ka doon sa katandaan ng matanda at sinamantala mo at ginamit mo ang kanyang pagiging US citizen, pero in truth, wala namang pagmamahalan, ito ay isang fixed marriage lamang. So may fraud, merong kasinungalingan, and because of that, it may be used as a ground for the revocation of the US citizenship ng taong nagsisinungaling sa US immigration. Sa yon, ano mangyayari pag na-revoke ang yung US citizenship? Pwede kang pabalikin sa bansang pinanggalingan mo, like for instance, in her case, sa Pilipinas. Pero ang problema ditong lumalabas ay paano kung nung naging US citizen ka, ni-revoke mo na or inabandon mo na ang iyong Filipino citizenship. So, pag na-revoke yung US citizenship mo, ano ngayon ang citizenship mo? Wala na. You will become now a stateless person. So, saan ka itatapon ng Amerika ngayon? So, sa Timbuktu Island? O kung kahit saan na lang na lugar, no? Wala kang pupuntahang lugar dahil wala nang may bansang nagme-may-ari sa iyo. So yan ang mahirap diyan, no? So kung puro kasinungalingan ang iyong sinasabi sa publiko at intentionally ang gusto mo talaga ay sirain ang kanyang reputasyon at pawang mga walang katotohanan ang iyong sinasabi, patay kang bata diyan, no? Although, ang burden of proof required in defamation, miski sa Amerika, is dapat mapatunayan mo na may actual malice. Alam niyo yung actual malice dito sa atin sa Pilipinas is almost the same as in California. Yung actual malice is actually a requirement for public officials or public figures to prove that the defamatory statement was made with knowledge of its falsity. Talagang punong-puno ng kasinungalingan. So dito sa actual malice, mataas yung burden of proof required as compared to the burden of proof required from private individuals. So dito medyo mataas yung standard na hanapin ng korte doon sa California kapag nagkaroon na ng trial yan doon sa Court of California. Pero palagi ko dito, mahirap patunayan na nagkakaroon ng pandaraya doon sa pambobola ng PCSO sa loto. Nagsimula to palagi ko doon sa loto eh. At alam nyo, nung araw, nakakapalabas-pasok ako dyan sa PCSO office nung araw kasi nung panahon ni Joseph Estrada, isa sa aking mga malapit sa akin, naging member of the board of directors dyan. At minsan nga nagiging judge ba ako sa bola ng loto. At makikita mo mahirap mandaya dyan dahil nakatutok yung camera, tinitimbang lahat yung bola at ilan yung judges na dinedesignate dyan na pinagmamasdan yung kung merong pandarayang magaganap. Pero mahirap mandaya, nakatelevise yan. So dito, talaga magkakaroon dito na actual malice. At mapapasinungalingan talaga yung mga akusasyon nitong si Maharlika. Yan ay aking obserbasyon base sa aking actual experience sa aking pagpunta-punta nung araw dyan sa PCSO. Okay, so ganyan na lamang po at atin po ang tabayanan bukas dahil tong si Mr. Robles daw ay mag-i-issue ng official statement, no, tungkol dito sa kasong kanilang isinampa ni Attorney Camille Vasquez, isang celebrity lawyer from California. Yung kaso is against Maharlika. Okay? So, katakot-takot na problema ang kakaharapin
ng vlogger na si Marlica sa mga susunod na buwan at taon at nanganganib ang kanyang citizenship pag ito ay ikinonekta sa kanyang previous application for naturalization dyan sa Amerika. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno.